Isang maganda at isang masayang araw para sa ating lahat, mga kapatid. Tayo muli ay narito upang sama-sama nating purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay, na hindi nagbabago kailanman. Awit 86:8, walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos, o Panginoon. Wala mong mga gawa gaya ng iyong mga gawa. Tayo po ay mananalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti, dahil ikaw ay makapangyarihan, dahil ikaw ay tunay. Ikaw ay walang katulad. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Inaasahan po namin ang iyong pangunguna sa aming gagawing pagsamba at patuloy na ang kapangyarihan at ang presensya mo ang aming maranasan. Sa mga manonood at kasabay namin magpupuri, Panginoon, dalangin namin na ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin. Ang mga oras pong ito, Panginoon, ay iniaalay namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, muli narito kami inyong mga anak. Ihahandog namin ang aming buhay, ang aming buong lakas, ang aming buong kaluluwa. Sa gitna, Panginoon, ng aming mga pinagdaraanan sa buhay, ikaw ay aming sasambahin. Ikaw ay aming pasasalamatan. Maraming mga hadlang sa aking pagsunod,
salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na sa amin ay nangusap. Maraming salamat sa iyong katapatan. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Tuloy kaming magpupuri, tuloy kaming aawit, Panginoon, para sa iyo. Maraming salamat po. Hallelujah, Jesus. Tuloy tayo magpuri sa ating Panginoon. Ang puso ko'y puno ng sigla, pagkat Jesus kasama kita, lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa pagmamahal ng araw, papuri ko'y sisigaw, at sa aking pagtulog, kasama ko ikaw pa rin. Ang puso ko'y puno ng sigla, pagkat Jesus kasama kita, lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y sisigaw, at sa aming pagtulog, kasama Pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin.
Salamat sa Panginoon sapagkat muli ay tayo po'y magkakasama-sama sa pagbubulay ng mga salita ng Diyos sa umagang ito. Dalangin ko po nawa ay patuloy niyong maranasan ang kagalakan at ang kapayapaan na dulot po ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At manatili nawang bukas ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso, at maunawaan po natin kung ano yung mga nais ituro sa atin ng Diyos sa umagang ito. Ang ating pong paksa ay may pamagat na tamang tugon sa tugon. Marahil po tayong lahat ay nakaranas ng dumalangin sa Panginoon at naranasan din natin yung katugunan ng Panginoon sa ating mga kahilingan. Subalit ang tanong po ay, papaano ba ang naging tugon natin sa tugon ng Diyos? Kaya po ngayong umaga, ano ba yung tamang tugon doon sa tugon ng Diyos sa atin? Yan po yung ating pag-uusapan. Tayo muna po ay magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Dakilang Diyos, salamat sa kabutihan mo sa amin, sa katapatan mo, sa lahat ng mabubuting bagay na aming tinanggap sa iyo sa bawat araw ng aming buhay. Nagpapasalamat po kami. At sa umagang ito ay patuloy naming hinihiling ang iyong pangunguna at pagsama sa pamamagitan po ng mga salitang aming tutunghayan, Panginoon. Magpalakas ka, magturo ka, magbigay ka ng kaaliwan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, ay karunungan. At hinihiling po namin, Panginoon, na lahat ng mga nanunood sa umagang ito ay mapagpala ng iyong mga salita. Naway ang lahat ng aming gagawin sasabihin ay magdulot ng kaluguran sa iyong banal na harapan. Ito po ay aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tamang tugon sa tugon. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. At ang ating pong titingnan ay yung pong kasaysayan ng 10 kitongin na pinagaling ng ating Panginoon. May 2 uri po ng tugon doon. Yung 10 kitongin na pinagaling. At yung kasaysayan po na yun, kung titingnan natin sa ating panahon ngayon, ay parang mayroon din pong kahalintulad sa ating nararanasan. Dahil tayo po ay nasa gitna ng pandemya, ay nararanasan natin yung mga tinatawag nating quarantine, hand washing, social distancing, at sa katunayan nga po, yun lagi na nating naririnig sa bawat araw po ng ating buhay sa TV, sa radyo, sa social media. Yan po yung ating narinig sapagkat kinakailangan po. Alam niyo po ba sa panahon po nila, hindi lang po sa bagong tipan, maging sa lumang tipan, ay ginagawa na rin po ang mga bagay na ito. Sila po yung nagpa-practice na ng social distancing, ng quarantine, at katulad po ng ating babasahin pong mga talata sa umagang ito. Kaya nga po, magsimula po tayo sa ating pong pag-aaral at basahin po natin yung sinasabi sa aklat po ng Lucas mula sa 7:11 at tuloy rin po natin sa 12. Ang sabi po ay ganito. At nangyari na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. At pagpasok nila sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitongin na nagsitigil sa malayo. So dito po makikita natin yung pangyayari ng Panginoong Hesus at kasama ng mga alagad sila po ay naglalakbay. At pagdating po nila roon sa lugar na hangganan po ng Samaria at Galilea, ay mayroon pong 10 lalaking kitongin na nasalubong po sila. At yung pong 10 ito ay, kung titingnan natin, 10 po sila. Hindi ba sa ating panahon ngayon, pinapayagan lang po sa mga pagtitipon ay hanggang 10 tao lang. Ano kaya yun? Nagkataon lang po kaya yun? Tuloy po natin. Sabi dyan na nagsitigil sa malayo. So, pinapakita po rito yung social distancing. Kasi po, noong pong panahon nila, ay kapag ka po ang isang tao ay may ketong, hindi po sila po pwedeng lumapit sa maraming tao, sa mga tao, sapagkat pwede po silang makahawa. Dahil ang ketong po ay nakukuha po yan dahil po sa bakterya na sumasama po sa hangin. At kaya po kinakailangan malayo. Kaya meron po dapat na social distancing o physical distancing. So sa Biblia po nakalagay na po yan. At yung po kasing sakit na yan ay
sa lumang tipan pa po ay nangyayari nararanasan na sa India, sa China, sa Egypt, at yun nga pong sabi ng iba, ito raw po'y nagmula po sa bansang Egypt, bagaman wala naman pong patunay. Ibig sabihin lang po, ito pong sakit na to ay matagal na, at ito pong ketong ay wala pong lunas. Hindi po ito nalulunasan noong pong panahon nila. Hindi po katulad ngayon na mayroon na po itong kalunasan. At pagka po sila ay sa aklat po ng Levitico mula po sa 13 at chapter 13 and chapter 14, nakalagay po doon yung mga panuntunan. Papaano po ba ang gagawain kapag ka po ang isang tao ay nagkaroon po ng karamdaman na ito. Sa Leviticus 13:45, sabi po ay, ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ng kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi. Kung ating pong titingnan, sabi doon ay tatakpan ng kanyang nguso. So, ito po yung tinatawag natin sa ating panahon na face mask. Dahil nga po, pag nagsalita ang may sakit na ito, ay pwede po siyang makahawa. Dahil nga po, ito po ay highly contagious noong pong panahon nila. So, ito pong karamdaman na ito ay katulad rin po ng ating nararanasan ngayon na COVID-19. Sa panahon natin ngayon, wala pa pong natutuklasang lunas sa karamdaman na ito. Kaya tayo po ay pinag-iingat. Kaya po tayo ay tinuturuan na gawin po yung mga kaukulang pag-iingat sapagkat hanggang sa kasalukuyan po ay wala pa pong natutuklasang gamot. Noong pong panahon nila, hanggang sa panahon ng Panginoong Hesus, wala pa rin pong lunas na natutuklasan dito po sa karamdaman na ito. Kaya po yun po yung mga protocol na dapat po nilang gawin. So sa verse 13, basahin muna po natin ng tuloy-tuloy bago po natin tingnan yung ibang mga mahalagang bagay. Sabi po sa verse 13, at sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi kay Jesus. Nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At mangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon ay nangalinis sila. Sa verse 15, at isa sa kanila nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya, at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus sa kanya, ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis? Datapwat saan na nga roon ang siyam? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, ang Diyos ang magpapala ng kanyang mga salita po na ating pong natunghayan. Tingnan po natin ang ilang mahalagang bagay sa kasaysayan pong ito na ating pong binasa. Tingnan natin yung kanilang kalalagayan. Sila po ay mayroong karamdaman na tinatawag na ketong, at ito po'y nagdulot sa kanila ng matinding kalungkutan. Sapagkat noong pong panahon nila, pagka po nagkaroon ng karamdaman na ganito ang isang tao, siya po ay inihiwalay o ikinukwarantin. Hindi po siya po pwedeng makasalamuha sa iba. Kaya po naniniwala ako, malungkot ang buhay ng mga tao na to sapagkat nahiwalay sila sa kanilang pamilya. Siguro hindi nila mahawakan ng kanilang mga anak, hindi nila makita ang kanilang mahal sa buhay. At kapag sila ay naglalakad at may mahasalubong sila, ay sisigaw sila ng marumi, at hindi po sila po pwedeng batiin ng iba. Yun po yung batas noong panahon na yon. Kaya naniniwala po ako talagang malungkot po ang buhay ng mga tao na to. At sila rin po ay parang naghihintay na lamang po ng kamatayan, sapagkat saan pa ba pupunta ang karamdaman na to na kinakain unti-unti ang iyong laman. At
noong pong panahon nila, ito po ay walang lunas. Kaya isa pong nakakatakot na karamdaman po ang karamdaman na to. Dahil wala po natutuklas ang lunas noong pong kapanahunan nila. Hindi yung katulad natin ngayon na mayroon na pong lunas sa karamdaman po na ito. Sila'y kinakailangang sirain nila yung kanilang kasuotan doon sa lugar na kung saan mayroon silang mga sugat at ilulugay nila yung kanilang mga buhok at ang sabi po doon ay sisigaw sila ng marumi, tatakpan nila yung kanilang mga bibig. Kaya parang mayroon silang face mask sa ating panahon ngayon para hindi po sila makahawa. So yun po yung kanilang kalalagayan. At ito pong karamdaman na ito ay wala pong pinipili. Hari ka man, saserdote ka man, ay mayaman ka man, mahirap ka man, mataas man ang iyong pinag-aralan, pag tinamaan ka po nito, hindi po namimili ang karamdaman na ito. Kaya katulad po ng COVID-19 ngayon na ating nararanasan, hindi rin po ito namimili ng tao. Kahit pa nga mga matataas na leader ng mga bansa, kahit pa nga po mga doktor, nakikita naman po natin na sila po ay po pwedeng ma-infect ng COVID-19. So, sa panahon nila, sa Lumang Tipan, si Naaman na isang pinuno ng mga kawal ay mataas yung kanyang posisyon pero nagkaroon siya ng karamdaman na ito. So, ito pong karamdaman na to ang nawawala po yung pakiramdam ng kanilang mga bahagi ng katawan. Kaya nga po talagang mahirap po ang magkaroon ng ganitong uri ng karamdaman ng panahon na yun. Kaya imagine po natin ano yung kalalagayan ng mga kitongi na ito noong kanila pong masalubong ang ating Panginoon. Kaya sila'y tumigil sa malayo at sila ay sumigaw sa Panginoon. Dahil hindi nga po sila po pwedeng lumapit sa mga tao. So sinusunod po nila yung protocol noon na kinakailangan mayroong social distancing. So, dapat din po nating makita o pansinin po natin yung kanilang sigaw sa Panginoon. Ano yung kanilang kahilingan sa ating Panginoon. At katulad po ng ginawa ng mga tao na to, ay ganun din po tayo dapat sa ating panahon, ng ating mga pangailangan, lagi rin po tayong humiling sa Panginoon ng habag at awa, katulad po nila. So, tingnan natin yung pong verse 13. Ang sabi diyan ay, at sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. So, nakita nila yung kanilang kalalagayan, kaya po sila ay humiling ng awa sa Panginoong Yesus. Hindi po malinaw papaano nila nalaman ang pangalan ng Panginoon. Marahil narinig nila yung isang kitongin na pinagaling ng Panginoon sa Luke chapter 5 na nauna sa pangyayaring ito, na hindi po ng Panginoon yung kitongin na yon at pinagaling instantly. Siguro narinig na nila yon, kaya nagkaroon sila ng pag-asa nang makita nila ang ating Panginoon ay kanilang masalubong. Kaya nga po sila ay nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. Hindi natin alam kung gaano kalakas ang kanilang tinig nang sumigaw sila sa Panginoong Yesus. Subalit hindi ito naging dahilan upang hindi sila humiling at tumawag sa Panginoong Yesus ng kahabagan at awa. Ang sabi nga nila sa Panginoong Yesus, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. Isa lang po ito sa dalawang pagkabanggit sa Panginoong Yesus bilang guro sa aklat po ng Ebanghelyo. So makikita natin dito, kinilala ng mga lalaki na ito kung sino ang Panginoong Yesus at sino sila. Kailangan nila ang Panginoong Yesus sapagkat sila ay mayroong karamdaman. Ang karamdaman po na leprosy ay katulad rin po ng sin o kasalanan. Mayroon po itong comparison. At kung titingnan po natin, lahat ng tao ay naging makasalanan. Hindi namimili po ang kasalanan. Kahit na ikaw ay nasa mataas na kalalagayan ng posisyon, o ikaw man ay kaaba ang kalalagayan, ay lahat tayo tinamaan po ng kasalanan. Sa katunayan,
Sabi po sa aklat ng Romans chapter 3 verse 23, all of us have sinned and fallen short of God's glory. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo po ay naging makasalanan. At tayo ay naging marumi sa harapan ng ating Panginoon. Katulad po ng mga kitongin ito, sila sumisigaw ng marumi, unclean, unclean. Tayo rin sa harapan ng Diyos, dahil tayo naging makasalanan, tayo rin ay naging marumi. Kaya naman, walang lunas yung ating karumihang espiritual. Kaya ang Panginoong Hesus po ang gumawa ng daan at paraan upang magkaroon po tayo ng kalunasan. Ito po ay nung siya ay nanaog sa lupa at namatay doon sa krus upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan, upang tayo ay linisin sa ating mga kasalanan. Ang kasalanan po, katulad po ng leprosy, ay contagious din. Kaya dapat maging maingat din po tayo. Yung pagsisinungaling, pagka sinundan mo pa ng pagsisinungaling, masasanay ka na sa pagsisinungaling. Yung pagtingin ng mayroong pagnanasa sa isang tao, pag tinignan mo pa siya ng tinignan, ay masasanay ka na rin na laging ganoon. Kasi po, kung paano pong yung leprosy, ay nawawalan, namamanhid yung mga bahagi ng katawan na apektado, nawawalan ng pakiramdam. Ganon din po ang kasalanan. Yan din po yung epekto sa ating budhi o sa ating pagkatao. Sabi nga sa aklat ng Timoteo ay yung iba ay hiniruhan ng kanilang mga budhi. Ibig sabihin ay manhid na yung kanilang budhi sa paggawa po ng kasalanan. At hindi po yun ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang nais ng Panginoon, tayo ay maging malinis sa Kanyang harapan, at sa panahon po na kailangan natin ng kapatawaran, kung tayo nagkasala, nagkamali, lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng awa at habag sa Kanya, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Hesus. At kung atin pong titingnan, yung pong tugon ng Panginoong Hesus doon sa kanilang kahilingan, ay inutusan sila na pumunta sa saserdote. Hindi po katulad doon sa aklat ng Lucas chapter 5 verse 13 na yung isang kitongin doon ay nilapitan ng Panginoon, hinipo siya at siya pinagaling. At matapos siyang gumaling ay inutusan siyang pumunta at magpakita sa saserdote. Dito po, walang ginawa ang Panginoong Hesus sa kanila. Hindi nga sila hinawakan sapagkat may social distancing po sila noong panahon na yon. Ang sabi sa kanila ay, humayo kayo. Ito, basahin po natin. Sabi po sa verse 14. At pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo pakita sa mga saserdote. So yun po yung iniutos, hindi sila pinagaling. Inutusan sila na pumunta sa saserdote. Parang kung titingnan po natin ay nagkaroon ba sila ng pagtatalo noon na sila ba'y pupunta sapagkat wala naman silang nakitang pagbabago sa kanilang hitsura, sa kanilang katawan, ay magpupunta sila, baka isipin kaya ay nasisiraan na sila ng ulo sapagkat magpapakita sila, gayong kitang-kita nga na mayroon silang karamdaman, o kaya naman ay pwedeng sinasabi siguro nila, pupunta pa tayo sa Jerusalem, ang layo noon. Ilang araw na paglalakbay yun, may mga sugat nga tayo sa paa, paano ang hirap. Siguro maraming mga iba't ibang kaisipan ang sumagi sa kanilang kaisipan. Hindi natin alam kung nagtalo-talo ba sila. Pero isang bagay ang malinaw, sumunod sila sa pinagputos ng ating Panginoon. At ito ay isang magandang halimbawa na dapat pong makita ng bawat sa atin, na bagaman minsan hindi natin maintindihan yung mga utos ng Panginoon sa atin, hindi malinaw sa atin, dapat po tayong sumunod na mayroong pananampalataya. Katulad nila, inutusan sila na magpakita gayong sa saserdote, gayong alam nila sa sarili nila na nasa katawan pa nila yung kanilang karamdaman. Subalit, kung titingnan po natin, ang sabi po sa huling bahagi, at nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. So doon pa lamang po nangyari yung kanilang hinihiling, nang sila ay sumunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. It was a test of faith for them
to go without the evidence of healing. Minsan, para tayo sumunod sa Panginoon, humihiling muna tayo ng mga tanda, ng mga patunay. Pero isang magandang halimbawa makita natin sa kanila, magtiwala tayo, manampalataya tayo sa ating Panginoon. Sabi nga nung isang awit ay, trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Mahalaga na yung pananampalataya at yung pagsunod ay hindi po nagkakahiwalay. Dapat lagi pong magkasama yon. Dahil kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, dapat ikaw ay laging sumusunod. At kaya ka naman nakakasunod dahil mayroon kang pananampalataya sa salita ng ating Panginoon. So mahalagang makita po natin yung aral na ito sa kasaysayan. Dapat tayo magpasalamat sa Panginoon sapagkat yung kanyang kahabagan, yung kanyang kaawaan ay higit sa ating mga pangangailangan. Lagi po nating tandaan yon. Naniniwala ka man, ikaw man ay nananampalataya sa Panginoong Hesus o hindi, ikaw man ay nananampalataya sa Diyos o hindi, hindi po nababago ang katotohanan na ito, na ikaw ay pinagpapala ng Diyos ng higit pa sa iyong kailangan. God has blessed you far more than you deserve. Yung mga kailangan natin sa buhay, hangin. Sa panahon po ngayon, pagka ikaw ay tinamaan ng COVID-19 at naroon ka sa isang critical na kalagayan para makahinga, di ba gagamit pa ng mga oxygen? Pero ito, minsan natitaken for granted natin na humihinga tayo ng walang anumang aparato, nai-enjoy natin ang buhay, na nararanasan natin yung biyaya ng Diyos, yung ating kalusugan, yung kanyang daily provision sa atin, nakikita natin yung kagandahan ng kanyang mga nilikha. Mayroon tayong buhay na ating nai-enjoy sa bawat araw. Kaya nga, naniniwala man ang isang tao sa Diyos o hindi, nananampalataya man siya sa Panginoong Hesus o hindi, nararanasan niya yung biyaya ng ating Panginoong Hesus. Karapat-dapat ba tayo tumanggap noon? Ang totoo po noon hindi naman tayo karapat-dapat. Pero dahil sa kabiyaya at kahabagan ng ating Panginoon, ipinagkakaloob niya sa atin ang mga bagay na ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya huwag na tayo minsang maging masyadong mareklamo. Minsan nagrereklamo tayo ron sa ating ulam, gayong yung iba ay walang iniuulam pag sila kumakain. Nagrereklamo tayo sa ating kasuotan, samantalang iba walang maisuot. Minsan yung ating senses, may mga tao na walang paningin, pero tayo meron. May mga tao na mayroong mga hindi kakayanan, pero tayo may kakayanan sa iba't ibang mga bagay na pwede nating magawa na hindi kayang gawin ng iba. Ito'y kahabagan at biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ano ba yung tugon natin doon sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin? Minsan ang nagiging tugon ng marami ay minsan nagrereklamo pa tayo, naghahanap pa tayo ng kung ano yung wala. Sa halip na tayo ay maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. So yung 10 kitongin, nung sila'y sumunod sa Panginoon na may pananampalataya, umalis sila para magpakita sa saserdote. Ang sabi sa ating binasa ay habang sila yumayaw ay unti-unti silang gumagaling. Nagiging maayos yung kanilang kalusugan. At ano ba yung naging tugon noong isa? Yung siyam ay nagpatuloy sa paglalakbay, pero yung isa nung makita niya siya gumagaling, siya bumalik. Ito po yung sinasabi sa verse 15. At isa sa kanila, nang makita niyang siya gumaling, ay nagbalik, na nilwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. So, pasinin niyo yun. Nung makita niya na siya gumagaling, nang makita niyang gumagawa ng himala ang Diyos sa kanyang buhay, tinutugon ng Diyos yung kanyang kahilingan. Hindi siya nagpatuloy sa paglalakbay. Bagaman utos sa kanila magpakita, bumalik muna siya sa Panginoon at siya muna nagpasalamat. Siya muna ay nagpuri, siya muna ay sumamba. Ang sabi diyan, nilwalhati ang Diyos ng malakas na tinig.
alam natin na ah, yung pagpupuri sa Panginoon ay nakalulugod sa kanyang pandinig. Lalo na po kapag ka ito ay bunga ng taus-pusong pagpapasalamat natin sa Kanya. Kaya nga sa verse 16 na sabi, at siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa Kanya at siya'y isang Samaritano. Pasinin natin, nagpatira pa sa kanyang paanan. Naroon yung kanyang pagsamba sa paanan ng ating Panginoong Yesus at nagpasalamat sa Kanya. So ito yung tamang tugon natin sa mga tugon ng Diyos sa ating buhay. Ang totoo niyan, kahit hindi naman tayo humihiling sa Panginoon, ng hangin, ng kalusugan, binibigyan tayo ng Panginoon. Kaya anong tugon natin sa mga biyaya at pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin? Sa panahon ngayon, ang daming taong nagkakaroon ng karamdaman. Ang daming taong nahihirapan. Ano yung tugon natin sa Panginoon na ginawa niyang ganito yung ating buhay? Doon sa maraming nagkakaroon ng karamdaman, hindi tayo kabilang doon. At kung ikaw may nagkaroon ng karamdaman na ikaw ay pinagaling ng Panginoon, ano ang tugon mo roon? Sa mga pangangailangan mo, ikaw ay binigyan ng Diyos ng katugunan sa iyong pangangailangan. Ang mga kahilingan mo, binigyan ng katuparan ng ating Panginoon sa iyong hanap buhay, sa iyong pamilya. Ano ang tugon mo sa Panginoon? Hindi ba't ang tamang tugon ay purihin natin ang Panginoon, sambahin natin siya, at pasalamatan natin ang Panginoon Diyos sa kanyang mabubuting gawa sa ating buhay. At kahit pa nga hindi tugunin ng Diyos ang ating mga kahilingan, karapat dapat pa rin nating pasalamatan at purihin at sambahin ang ating Diyos. Pansinin po natin, ang sabi sa verse 17 ay, ang Panginoong Yesus ay naghahanap. Ang sabi, hindi baga 10 ang nagsilinis, datapwat saan naroon ang siyam. Hindi baga 10 ang nagsilinis, datapwat saan nangaroon ang siyam. So, ang Diyos naghihintay. Ang Panginoong Yesus naghihintay ng tugon sa kanyang tugon. Kaya nga po sa oras na ito, bulayin natin ang ating buhay. Ano ba yung kalalagayan mo ngayon? Mayroon ka bang dapat na ipagpasalamat sa Diyos? Na ang Panginoon hindi ka pinabayaan, ang Panginoon tinulungan ka sa iyong pangangailangan, binigyan ka ng mabuting kalusugan, kalakasan, na siya mo nagagamit sa iyong paghahanap buhay. Ano yung tugon mo sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay? Kamakailan lamang ay nabalita yung nangyari na 4 na sundalo ay nabaril ng mga pulis. So, ito po kailan lang po ibinabalita. At mayroon pong isang kwento na yung pong isang sundalo ay namatay dahil sa engkwentro. Yung kanyang mga magulang, palibasa yung mga mananampalataya, ay nagsabi sa pastor ng ganito, Pastor, kami po yung magbibigay ng halaga para sa Panginoon, para sa bahay-sambahan, bilang pag-alaala po sa buhay ng aming anak na namatay. Ang sabi ng pastor, salamat, mabuti ang inyong inisip na yan. Pwede ko ba itong sabihin sa kongregasyon sa susunod na linggo? Sabi po nung mag-asawa, pwede naman po, pastor. Kaya nung sumunod na linggo, sinabi po nung pastor na mayroong mga kapatid na nagbigay ng ganung halaga bilang pag-alaala sa buhay ng kanilang anak na nasawi doon sa digmaan. At sila po'y nagbigay ng kaukulang halaga bilang pagkapasalamat sa Diyos. Nung matapos na po yung pagsamba, nung nag-uwi na po yung mga tao, mayroon 2 mag-asawa na nag-uusap. Ang sabi ganito, hindi ba dapat nating tularan yung ginawa nung mag-asawa? Noong mga magulang nung sundalong namatay, na sila'y nagkaloob sa Panginoon ng halaga bilang pagkapasalamat. Ang sabi po nung babae ganito,
Bakit tayo magbibigay? Ay buhay naman ang ating anak at siya ngayon naka-duty. Ay yun naman, namatay ang anak niya kaya siya nagbigay sa Panginoon. Sabi po nung lalaki, yun na nga ang aking punto. Sila nga ganoon ang kanilang naranasan, subalit nagpasalamat sila sa Panginoon, namatay ang kanilang anak. Ang anak natin ay buhay. Bakit hindi natin magawang magpasalamat sa Panginoon? So ano po yung ibig sabihin ng kwento na yon? Ano po yung ibig sabihin ng kasaysayan na yon? Wala tayong dahilan para hindi tayo magpasalamat sa Diyos. Upang hindi natin siya sambahin, upang hindi natin siya purihin sa bawat araw ng ating buhay. Sa kanyang kabutihan, sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. Yun po ang tamang tugon sa tugon ng Diyos. Ang sabi po sa mga awit 103 verse 1 to 5 ay ganito. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay magpuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasalanan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumbos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Ano po ang inyong tugon sa salitang ito ng ating Panginoon? Nawa po ang buhay natin ay maging buhay ng pagpapasalamat. Hindi nga po thanksgiving, dapat thanks living. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos at Amang Banal, salamat po sa oras na ito. Nakita namin ang tamang tugon sa tugon mo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa pagbibigay mo sa amin ng buhay, ng lahat ng aming mga tinatamasa sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon. At hindi lamang sapat ang sabihin naming salamat, marapat lamang na ikaw ay aming paglingkuran, luwalhatiin ang iyong banal na pangalan, sambahin ka, Panginoong Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Tulungan mo po kami na lagi po naming makita ang kabutihan mo sa bawat araw ng aming buhay. Na ikaw ay aming parangalan at pasalamatan at paglingkuran, Panginoon, gamit ang buhay, ang kalakasan at kalusugan na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa sa umagang ito, dakilang Diyos, naway patuloy nilang maranasan ang kahabagan mo, ang biyaya mo, ang pag-ibig mo, ang kapatawaran mo, Panginoon. At tulungan mo kami na sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, ikaw ay aming malugod gamit ang aming buhay na iyong ipinagkakatiwala sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hinihingi din po namin ang iyong suporta na maibahagi sa iba ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-like ng page na ito at pag-share ng aming mga videos. Kung kayo naman po ay napagpala sa videos na napanood nyo, may mga katanungan o di naman kaya ay prayer requests, huwag po kayong mahiyang i-PM kami sa page na ito. Salamat po sa pagkisa sa amin at pagpalain po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. See you next week!